Yun. Ayun daw. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, naibaba ang poverty incidence. Uy! Sa panahon ng 2023, Naibaba daw ang poverty incidence sa panahon ng 2023. Sino nagsabi yan sa'yo? Bigyan mo kami ng datos. Dapat nagpakita ka ng datos dyan para maniwala ho kami. Yari ka ngayon ng iglesia. 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this... Tinanong. Saan po yung datos mo dyan, madam? Okay. Tinanong niya, tingnan mo, natawa-tawa man siya. Alam nila, mga reporter na sa Marcos Adve na itala yung maraming nagugutom at mahihirap. Ngayon, gawa-gawa ka ng kwento. Bakit man hindi kinukontra ng mga reporter dyan? Kasi may busal. Tingnan mo yung reaction ni Ivan Marina. Is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Hong Kong! Ba't ka napunta sa Hong Kong? Ano yung source mo? Made in China? Ayaw na. Ba't sa Hong Kong na napunta? Pilipinas to. Turninger! Pilipinis! Nabuang talaga. Gago. Turninger! We are in the Philippines! Philippines! Ba't ka napunta sa Hong Kong? Ayaw ko na sa inyo, Turninger. Philippines tayo! Ay, puta, alam mo, double standard kayo. Sinasabihan ninyo kami na mga pro-China, pero yung source nyo, made in China. At tangingot, tangingat, ang buburista. Akala mo ba, kalaban ng China? Pero yung source mo, made in China. Ang gagi, nabuang na talaga. Hirap pagtanggol, no? Mayayo, maalamano. Sabi no, ang layo ng datos, layo mo lang. Alam mo, Turninger, mag-vlogger ka na lang, bumalik ka, okay ka dun. Pero dyan, mahirap nga ipagtanggol ang Marcos admin. Maniwala kayo sa akin. Wala. Kakapagtanggol mo ngayon, bukas tanggol ka na naman eh. Kaya kita mo si Claire Castro, tingnan mo po yung mukha nung panahon na hindi siya spokesperson dyan. Ni Ngagba. Ayos ang mukha niya sa panahon nun. Nang nagiging vlogger, maayos mukha niya. Pero ngayon, hoy, kamukha na rin sila ni Palaka. Tingnan mo, Maria, nagkakamukha na talaga sila, promise. Hoy, wag ka mag-join sa sa vision ni Palaka, madam. Masisira mo nga buhay mo dyan. Diba, hagad sa kamukha na talaga sila. Tumanda siya dyan. Tanda niya dyan. No? Ano ka, hindi ka tanda eh. Pinagtanggol mo, nakaganon na. Tapos meron siyang isang Palaka, nakaganon ba? Lord. Tapos ano ka pa, you want? Impas dun. Na pinalabas? Meron daw, pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star. Oy, ito, Philippine Star. Anong datos? Porcalia. Anong pizza? Kailan? Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon. At dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Ay, wala kayong binayan! Ako talaga. Meron utang si Tatay Digong na 7 trillion. Sinungaling ka! Nagbabayad daw. Ano nagbabayad?
Utang nga kayo ng utang, oy! 17 trilyon na utang ng Pilipinas ngayon. Anong utang na? Bayad ng bayad. Binuang bangka, ma'am. Again ha, walang binayad ang gobyernong Marcos. Utang ng utang, check yan. Pero bayad, nga. At maka 7 trilyon ka man, madam. Ang utang ng Pilipinas, bago pumasok si Tatay Digong, ay nasa 5.5 something, 5.5 or mga around 6 trillion. Ganun. Nung pumasok si Tatay Digong, merong build, nagkapandemya, ang utang ng Pilipinas, mga around 11 trillion. So kung ipa-plus natin, sabihin na lang natin, safe tayo na merong 6 trillion na utang utang sa panahon ni Tatay Digong, mga almost 6 trillion. Pero may build program, magandang ekonomiya, at pumasok pa yung pandemya. Kaya yan, nagkautang tayo. Pero kung walang pandemya, ay wala po talaga tayong utang na ganon. Pero okay po yung ekonomiya sa panahon ni Tatay Digong. So, nung umalis si Tatay Digong, ang utang ng Pilipinas nasa 11 trillion lang. So ngayon, ngagbaadmeng anong pizza pa lang, 3 taon, umabot na po ng 17 trillion. Isipin mo, naka-6 na trilyon na si Ngiwem, 3 taon pa lang. Walang build. Walang build. Pero pala, build sila ngayon. Build ng utang, build ng polvoron. Okay, isagutin natin siya. Yung kahirapan. Okay, alam niyo po ba, no, hindi po papayag ang Iglesia ni Cristo dyan. Dahil mismong Iglesia ni Cristo ang nagsabi na sa panahon, naalala niyo po, doon sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo, sila po ang nagsiwalat na sa panahon ng gobyernong Marcos, maraming mga Pilipino na nagugutom, na mahihirap at walang trabaho. That at check sa panahon ng Marcos admin. Ito, kung totoo yung sinabi ni Atty. Claire na nabawasan ang mahihirap sa panahon ni Ngiwem, bakit panay kayo ayuda ng ayuda? Bakit panay kayo AX-tupad kung ano-ano pa? Kasi kung totoong nabawasan ang mahihirap, hindi sana walang ayuda. Oh, nabusog ng ayuda ang gobyerno. O ito, meron akong datos, made in Philippines. Kaya ko yung made in China. Nakasabihin tayo, pro-China. Siya, made in China, ha? Okay. Okay, ito po mga kababayan ko, naitala sa gobyernong ito. Pag sinabi mong mahirap, so ibig sabihin, nagugutom, walang trabaho. Walang hanap buhay. Tama? Walang naibigay na trabaho ang gobyernong ito. O ito, meron akong datos, made in Philippines, Piniso ito. Ayan po ha, na-research ko po yan, na-post po yan, July 27, 2024. Kahirapan ang kalaban ng demokrasya. Okay, ang laman po niyan, mga kababayan ko, ito na, pangmasat. I think, ang tabloid na yan, teka lang. Check natin yan. Pulso ng, basta PM, punto mo. Okay, na-post po yan ay July 27, 2024. Medyo malitis ako ng datos kasi sa kanya, 2023, 2025 naman ngayon. Atty. Claire. Ito. Alam niyo po ba, ayon po sa naturang tabloid, makikita niyo po to sa sa Google, sa loob po ng 16 taon, no? Sa loob po ng 16 years. Ito ha, basahin ko ha. Basahin ka! Atty. Claire, hindi ito made in Hong Kong, made in Philippines, Piniso po ito. Okay. Sa loob ng 16 na taon, ngayon, ang pinakamaraming Pilipino ang itunuturing ang kanilang sarili na mahirap. Tangi naman! After 16 years, isipin mo yung 16 years. Backward tayo. After 16 years daw.
ang Pilipino ngayon ang itinuturing sa kanilang sarili na mahihirap after 16 years. So, ibig sabihin, sobrang kagutuman ang nananalasa sa Pilipinas sa loob ng 16 years. 2024, so 2025 na tayo. So, ano na natin? 2025, ay 2024 yan. 2024 man yung post na yan. Times 16 years. Oh. So, 2008 po, na-break yung record. Sino ang presidente ng 2008? Sino ang presidente ng 2008? Si Gloria. Si Gloria Macapagal-Arroyo, tama ho ba? Mantakin mo, after 16 years, nung pumasok ang Agba-admin, muling naitala na ang Pilipino sa panahong ito ang pinakamahirap, mahirap pa sa ulaga. Tapos sasabihin mo, hindi daw mahirap Pilipino ngayon, tangingot, oh. Ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, umabot sa 58% ng mga tinatanong ang itunuturing na mahirap ang kanilang pamilya. Ito'y kumakatawan ng 16 milyong Pilipino na itinuring ang kanilang sarili na mahirap. Napakalapit nito sa inalabas ng datos ito. Datos ng Philippine Statistic Authority na nagsasabing 18 milyong Pilipino ang mahirap. Ano na? Ito Regler! Lucy pa tayo! Paano yan? Mas maniwala po kami dito, made in Philippine Pinpinis man yan. Ay, tayo. Ang mga naniniwala naman sila'y nasa bingit ng pagiging mahirap, mantakin mo sa bingit. Nasa bingit ang pagiging mahirap ay umaabot ng 12%. Ibig sabihin ng sa bingit talagang kahit isang tuka na to, 1D, 1 eat na lang ito, guys. Attorney Claire, ano kaya nyo pa? 1D, 1 eat na ito kasi bingit naman. Ano bang sandali ay pwedeng mahulog ang mga ito sa pagtingin na sila'y mahirap kapag pinagsama na aabot na 60% ang tinuring kanilang sarili na mahirap? 30% ang nagsabi na hindi sila mahirap. O 30% lang na hindi sila mahirap. Ano sasabihin? Walang kagutuman sa panahon ni Bangag. Okay. Bahala po kayo sinong paniwalaan ninyo. Yung Columba na galing sa Hong Kong. Alam mo, Attorney Claire, talagang hindi na po natin pagdidibatihan yung kahirapan at kagutuman. Unang-una, ang presyo ng bigas umabot ng 65 pesos. Di ba? At ang pamasahe umabot ng 14 pesos na noon 9 lang. Tingnan mo, Attorney Claire. Simple lang. Ang gasolina umabot ng 60 pesos. Sa panahon ni Tatay Digong, 45, 52 lang. Ito, 65. My God, I hate drugs. Tumataas lahat, goods and commodities. Huwag mo kaming lukuhin, Attorney Claire. Sa inyo, sa panahon ng Marcos admin, ang presyo ng sibuyas, pinakaginto na presyo sa kasaysayan ng mundo, 800 pesos ang kilo. Ano na? Yung bawang, 400. Kaya, mahirap ipagtanggol ang gobyernong Marcos kasi wala nga po, hindi sila nagpe-perform.